Ang mga kababaihan, wala sila gidumilian. They are not prohibited. They are permitted in pili nga mga aspektos kinabuhi. Pero sharing the good news, sharing the gospel, sharing the blood-stained gospel, the pure gospel, wala siya gidumili sa mga kababaihan. Tagay-tagaan kita kahigayunan nga ma-share ang pure nga gospel, which is the shed blood of Christ, His death, burial, and His resurrection. Gitagaan kitang tanan niya na og katungdanan, taha sa Ginoo para ato na siyang matudlo sa tanan, matudlo sa mga tao. Wala ta gidumilian niya na. Although na ay mga party gidumili ang Ginoo, pero pag-share sa mayong balita, wala gidumilian sa Dios ang mga kababaihan. It is a one-man rule. Okay, Romans 16 verse number 1 to verse 15 akong basahon din sa siyang mata. I commend unto you PV, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea, that ye receive her in the Lord as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you, for she hath been a succorer of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus, who have for my life laid down their own necks, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet the church that is in their house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruits of Achaia, unto Christ. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Greet Amplias, my beloved in the Lord. Salute Urbani, our helper in Christ, and Stachys, my beloved. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of the household of Narcissus, which are in the Lord. Salute Tryphena and Tryphosa, who labored in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Salute Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them. Salute Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympus, and all the saints which are with them. Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. So atong sigutan ining kabuntagon, since the world nag-celebrate sa gitawag nila og Mother's Day, we do not put a day more valuable than the other day, no? We treat every day alike sa ato ang pagtuo. Now, kung naamay mga ani, it is kalibutan na siya nga klase celebration, but that doesn't mean dili ta mo respect o dili ta mo hatag og honor sa mga
ginikanan o sa mga labi na sa mga mama nining ka buntagon. Now, that's why ang ato ang gitawag og title ining ka buntagon, The Truth About Godly Mothers in the Local Church. No, na mga gitawag godly mothers. Ato nang specify godly mothers kay daghan kayo karon mga mothers which at makita they are not godly. They are not godly in terms of biblical standard. Pagkadaghan nga mga mama nga dili mga Dios nun sa ato ang panahon karon. Kung i-compare na to in a biblical stand viewpoint, no, sa biblical viewpoint, ato makita nga daghan ang mga kinikanan, mga inahan nga dili godly sa ato ang kapanahonan karon. Now, ato makita din God never belittled women in the local church. Walay bili sa Dios ang mga kababaihan, especially ang mga ginikanan. They played a lot of kinitawag o mga roles sa especially in the local church. Now, specifically sa ato ang gibasa dili sa ato ang text, na siya mga gipanghisgutan nga mga kababaihan, mga mama diri sa ato ang teksto. Na di lang kay diha sa atong teksto, daghan sa mga sulat ni Apostle Paul nga gitagaan nila og bili o gitagaan sa Dios og bili ang mga ginikanan or ang mga inahan sa Biblia. So that's why nining kabuntagon ato ang dili as according sa gitawag og teaching of the scripture, mo ato ang ginasunod sa ato ang or sa ato ang mga doktrina nga ato ang ginatuuhan. So nining kabuntagon ang atong taga-pagtagad tulo ka butang atong taga-pagtagad nining kabuntagon. First, the record of godly mother in the local church. So na-record sa Biblia may tungod sa mga kababaihan og kining gitawag og mga ginikanan. Kung atong tanawon si Timothy na asiya'y ginikanan, asiya'y inahan, o na asiya'y apuhan, no? Puros na sa mga kababaihan niya, dunay gi-record sa Biblia o naghatag og dako nga dako kabahin sa kinabuhi ni Timothy. So sa atong gibasa, Verse 1, I commend unto you, PV, and our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea, that ye receive her in the Lord as becometh saints. So in this passage, wala siya gimension diri if she's a mother, but she's a woman. No? Nag-discuss siya diri Priscilla and Aquila. So kini siya mag-asawa. Mag-asawa kini nga duha. Muna sila ang nag-atiman kang Apostle Paul while he was I think in Athens, if I'm not mistaken sa history, but gigamit ng mga tawahanan ni sa pag-minister. But as what we have read,
in verse number 2, that ye receive her in the Lord as becometh sense, and that ye assist her in whatsoever business she had need of you. So, first, nga makita din ha, there's unang butang, the record of their business. So, naa sila yung mga gimbuhaton. The word business is not about money-making business. Kundi naa sila yung mga gimbuhaton. In other words, naa sila yung mga gimbuhaton. When ang Biblia nagkisgot sa business diha, especially in connection sa Ginoo, he is talking about ministry. He's talking about sa mga buluhaton diha sa local church. But ato makita din na ay ang mga kababaihan sa Biblia, sa mga sulat ni Apostle Paul, na sila their own business, na sila buluhaton, pasabot buluhaton diya sa mga local churches, which ato makita din kini nga mga kababaihan, dili pwede sila nga mawala pud ni sila sa local church. Importante kay sila. But kung imong tan-awon din usa na sa mga record nga ato makita nga napakita sa Biblia nga they are not just there sitting idly, no? They have done something for the believers and for the Lord. So ang ilang trabaho para sa mga kaigsuunan sa pagtuo o kining ilang gihimo para sa kahimayaan sa Dios. So, muna nga ato makita din nga whatever things nga mahimo diha sa buluhaton sa Ginoo, we should kining gitawag og anything nga atong mahimo, o especially ang pinakadako nga buluhaton sa mga Kristohanon is kining mag-preach or mag-share sa gitawag og gospel. Okay? There are a lot of ways to share the gospel. One way of sharing, whether you are sharing it online, as long as the gospel na-present siya in clarity. Ato ang gina-present ang gospel, ato ang ibalik-balik diri what is the gospel nga gitawag sa Biblia. So we call it pure gospel, because nowadays, patindagahan ng sukod gospel na gipreach sa mga denominations. That is why we put on clarity sa ato ang teaching din nga ang atong gitudlo diri is the pure gospel, not the perverted gospel which maoy maoy rampant sa ato ang panahon karon. Now, anyone can do that. Walay gituwag og di pwede nga adi ko kahimo ana, as long as something has dunay experience nga nitabo sa imong kinabuhi, dili man na pwede nga di nimo ma-share nga naman kay ingon sa Biblia, kung kana siya nga butang maayo na siya nga nahitabo sa imong kinabuhi, dili pwede nimo na nga ibaliwala. Tanawan niyo sa katao din in the book of Mark chapter 5. Mark chapter 5. Ito na sa katao diri, basta nakasayod ta nga kung nindot ka na siya nga gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, mo na ang gipahimo sa Ginoo sa mga tao. Mark chapter 5 verse number 19. If you remember the maniac of Gadara, katong gitawag og demon possessed nga tao, in verse number 19 ay mong makita din ingon si Ginoong Hesus kay kining tawhana gusto siya nga mo kauyog, kauyog sa Ginoo. In verse number 18, kung atong isbugan gamay, and when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. So gusto siya makig-uban diya kang Kristo, makig-uban siya sa ministry sa atong Ginoo. But ang gisulti ni Ginoong Hesus siya, howbeit Jesus suffered him na pasabot wa siya gitugutan nga mukuyog diha kang Kristo sa iyang ministry, pero naa siya gisulti sa umang tao, but he saith unto him,
Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Subot pasabot di ay, gitagaan day si ang maong tao o katungdanan siya doon na kay responsibilidad, pero ang imong responsibilidad dili aron mag-uban kanako. Kung gusto man ka makig-uban kanako, pero naa kay dakong responsibilidad. As of this moment, yan siya, uli mo na dito sa imuhang mga kahigalaan og sultihi sila unsa kadako nga gihimo sa Dios, unsa kadako nga butang ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. Maunay ipasulti sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi ngadto sa ubang mga tao, whether friends, families, foes, unsa pa di ang klase sa tao, as long as that person needs to hear the good news, the gospel, the great things nga yang gihimo sa tuwang kinabuhi. Muna ipasulti sa Ginoo. That is why dito kaingon nga ani ko kahimo ana ang giyon sa maday kapagluwas. Wala kay balog giyon sa kapagluwas sa Ginoo. The only thing ipasulti sa Ginoo katong gihimo ra man sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung giluwas ka sa Ginoo, giula ni iyang dugo, na hinamatay siya, gilubong siya, nabanaw siya, mo lang man na ipasulti sa Ginoo. Kay pinaagi na nakbaton kay kaluwasan. So isulti nimo ang experience sa din may tuo ikaw sa maayong balita, mo na ipasulti sa Ginoo sa atuang mga sa ato mismo nga nakabaton or naka-experience sa dakong butang nga gihimo sa Ginoo sa tuang kinabuhi. That is why there's no reason nga di ta mo sulti ni ana nga naman something great, no, nga gihimo sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Salvation ingon sa Biblia maunay pinakadako nga butang sa kalibutan, no? Tanaw na to ha. Unsa ang kaluwasan? In the book of Hebrews chapter 2. Tanaw sa Hebrews chapter 2. Unsa ang salvation? We should not underestimate or kining gitawag i-undervalue o kining gitawag kaluwasan sa ato ang mga kalag. Ug unsa ang value niini ug unsa ang iyang gitawag og ang bili niini, tanaw to. Hebrews chapter 2 verse number 3. Iyon diha. How shall we escape if we neglect so great salvation? So ang kaluwasan di ay iyon siya ang pinakadako nga butang sa kinabuhi o sa kalibutan sa atong panahon karon, walay lain ang kaluwasan, great salvation. Sumunay great thing nga gihimo sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. If that salvation imong nabatunan, imo dili ka maglisod ang sulti sa ubang mga tao nga naman experience nimo na sa ding mituo ko sa gihimo ni Kristo Jesus, sa ding mituo ko sa iyang giula nga dugo, nakabaton ko kaluwasan. Mo man ay ipasulti sa Ginoo. Great salvation. Mo na gusto nga isulti nato sa natag tao. Kining atong podcast, kining ato ang gituwag og social media ministry sa atong social media. There is one way of telling people nga dunay gihimo ang Dios sa tuwang kinabuhi o pinakadako mao ang kaluwasan. So mo ipasulti sa Ginoo, mo na ang business sa atong kinabuhi nga din atong pagabuhaton. Na naman, wala na ilaing pinaka importanteng butang sa kalibutan, gawas kaluwasan. Og importante pa ang butang kining kalibutanan ni. Adigi pa ang tanawa ang gitawag og comparison sa tao nga naangkon niya ang tibuok kalibutan unya padulong ang iyang kalag sa kalaglagan. Isa dili ikakumpara ang tibuok kalibutan ning kinabuhi kaysa imong kalagmatos impierno. Isa bahalag wala kanang kalibutan at butang sa kalibutan tanan angkon imong tibuok kalibutan bahalag di mo na mangkon basta imong kalag padulong sa langit mao na pinaka-importante. So which is which? Kung pasabot ining kabuntagon, asa may imong pilion, asa may mas importante? Kalibutan, hudya ka sa kalibutan, kabtangan sa kalibutan, or ang kalag sa tao nga maadto sa langit. Whether we like it or not, kung ang tao di makadungog sa maayong balita, dili makasabot sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo ang iyang giula nga dugo, ang iyang pagkamatay, ang iyang paglubong ug pagkabanhaw, di siya makasabot kana. Di gyud siya makaadto og langit, whether we like it or not.
mo na nga klase sa business nga atong gihimo. And there are a lot of businesses nga ang Kristohanon iyang pagabuhaton. Pero usa na siya sa mga butang na as a Christian mo na ato ang trabahoon ug mo na ato ang mga butang ang kinahanglan nato nga i-fulfill sa ato ang kinabuhi. That is why sa atong gibasa diha that we assist her in whatsoever business she had need of you. Not just telling people to the lost people, but also pagsulti o pag-educate, paghatag o pag-edify sa mga gituwag o mga Kristohanon na bag-o pa diha sa Ginoo. Since ang babae cannot stand behind the pulpit, so this is the business buhaton sa mga kababaihan, mga ginikanan, or sa mga ginikanan mismo, or sa mga inahan mismo. Instead of talking sa mga kinabuhi sa ubang tao, let's talk about God's business. Muna yung pinaka-importante. Muna nga also ang word karon or kanang gitawag term na marites. Grabing istorya sa mga tao. Grabing istorya sa kinabuhi sa ubang mga tao. Why not talking about the life of Christ? Why not talking about sa kitawag o gihimo ni Kristo dito sa Krus sa Kalbaryo? And another thing ato makita diha is the record of their benevolence. Ang pagka matinabangon nining klase sa mga kababaihan diri ato makita. As ato na sa second phrase, next phrase diha, that you assist her in whatsoever business she had need of you, for she had been a succorer, means a helper of many, and of myself also. But pasabot kini ang mga klase sa kabaihan ato makita dinhi, or ato ibutang or ato ginikanan or mother, they are a succorer, or they are a helper. No, mausa sila sa mga magtatabang, no? Dako kay sila katabang. Kining word benevolence, but pasabot na asya'y gitawag og concern sa ubang tao nga matabangan. Kining a word. So, kindness. Dili sila gitawag og wala lagi pasagdan ang ilang mga kaigsuonan diya sa pagtuo. Ano man, daghan kayong mga tao karon thinking nga Kristohanon sila, thinking nga Kristohanon ni kay naami-ani nga religion, na ang pangalan sa religion mauni, thinking nga naamis ka matuoran, but in reality ato gining i-recognize, wala na nagpasabot nga you have your own level na kay pangalan sa imong denomination diha. Nagpasabot na nga Kristohanon ka. No. Ang pagpasabot sa gituwag Kristohanon, nakasabot siya niini. Once ining nasabtan, dili niya sambugan, di niya i-mix sa uban nga mga pamaagi sa gituwag kaluwasan. Ano man, once kini nga pure gospel mix with gituwag og perverted gospel, di na mahimong pure. That is why daghang kayong mga so-called Christian, nagpa-ila-ila nga Kristohanon na sa simbahan, pero di mo na ma-prove nga Kristohanon na. It is because sometimes ang tudlo, ang doktrina nga naa sa mong simbahan dili haom sa unsay gitudlo sa Biblia. Daghan kay na. Awatan na karon na tagatudlo dinhig mga false hope, mga false
ways of salvation. The other Sunday lang atong isgutan ang mga false way of salvation. 7 to ka books, 7 ka kitawag og mga pamaagi nga gitudlo sa mga denomination, switch dili mao ang pamaagi sa Ginoo. Mo nang importante kay kahibaluta sa unsay atong gibarugan. Mo dinhi pasabot nga ay nasa simbahan, pareha migalan sa simbahan. Di na pasabot kay pareha tingalan sa simbahan. Kristohano na. No. Kung ang gospel niya na twisted, di na mahimong Kristohanon. Walay mahimong Kristohanon kung di siya una makadungog, makasabot og mutuo sa pure nga gospel. Mo na kamatuoran din na. Bisan pag nagdala ng Biblia, samot na kung ang Biblia questionably, mga modern versions of the Bible, isod kayo ni mo na ikuan nyo naman. Daghan kayo og mga pagpahamak diya sa mga Biblia nga mga modern versions, nagpahamak sa mga katuluanan sa gituwag og especially sa doctrine of salvation. Daghan kayo din na. Twisted ang gospel. Twisted ang gituwag og teaching ang doctrine sa salvation diha sa mga modern magitawag na mo modern perversion nga mga Biblia. Nay lisod kayo. Di gani ka mutuo nga ang King James mo ay pinaka Word of God, di gani ka mutuo nga na delikado gid imong kinabuhi. Delikado gid ang imong spirituality din ha. Nga naman, mura kag tao nagdala og relo, nga lahi ang oras. How can you tell? Duha imong relo, lahi og oras, and how can you tell nga kanang isa mo tinuod, kanang isa mo dili tinuod. So imong i-compare. Pero kung wala kay bangkaagan, asa may tinuod ani nga oras. So mga maglisod ka. That is why importante kayo kahibalo ka sa Biblia, kahibalo ka sa scripture nga imuhang gibarugan, di kay tira pasagad lang o tira tuo lang bisag di nagwa na nagkadimao. Manay greghan resulta sa daghang kayong apostate sa atuang panahon karon. Ug mudaghan pa gina sila. Nagkagamay ang Kristohanon, magkadaghan pa gyud ang mga apostate. Ngano man na tungod sa Biblia nga ilang gipang tun-an sa ilang kinabuhi. Dili gani kamo barog, there's only one Bible nowadays. Ang gibilin sa Ginoo, gihatag sa Ginoo. Disgrasya gud ka sa imong spirituality there. You will be sooner or later you will become an apostate. You will become ang imuha bisan og pastor man ka unya naging apostate ka, pwedeng ikaw luwas pero ang maminaw sa imuha someday ang luoy kayo ang magsunod nimo nga naman ang imong gitudluan naka-absorb og sayop o ang iyang na-absorb sayop nga katudluanan mo na lisod kayo. Pwede ang pastor luwas siya. Okay, maybe na natagduan siya sa pure nga gospel. Pero along the way, sa dunay transition siyang kinabuhi, as his life transitioning, as his life changing, but pasabot sa iyang mga stance kinabuhi, sa iyang Biblia, sa Word of God, lahi na iyang stand. So, along the way, ang mga taong maminaw sa iya ha, mo to'y mahimong dako kayo kapahamakan. Manay pait kayo, ang imong gitudloan, napahamak tungod sa sayop nga imong gitudlo. Pero as long as naituo ka sa Biblia, I firmly believe nga kining King James Bible mo tinuod nga Biblia. Nga naman, kung sayop ni nga Biblia ha, from 16th century up to 18th century, mas ato pa katong mga taong naminaw aning Biblia ni from 16th century, 1611 man nya 18th century usa pananggawas ang mga modern perversion nga mga Biblia. So ang sinitabo, ang say gamit sa mga tao anang time 16th century padulong 18th century, King James only sila. Now, katubang mga tawanan to, mga piki na dito. Muna akong giingon na, kung tinud-anay ng imuhang Biblia nga modern versions, imo lang giakusahan, or imong buot pasabot, nga katong mga tao nga nagtuo, 16th century up to 18th century, asayop sila. Kaniingon man ka nga tarong ng imuhang modern versions. Sulo, itong nauna. Muna hindi kumutuan nga, mas sakto ni modern perversions, i-compare sa gitawag o King James Bible.
Manang importante kayo sa ato ang kinabuhi. Ano nga, kita mutabang ta, nag-preach ta, nagwali ta, nagpadayon ta, nagbarog kita, nga kining ato ang gospel nga gituhan, muna ang pinaka-pure nga gospel. Ug mo nga gospel ang nagdalag kaluwasan sa kalag sa tao. Wala na hilain. Thirdly, nga tumangita not only the record of their business, the record of their benevolence, also the record of their bestowal. In verse number 6, yung makita rin na, Romans 16, verse number 6, greet Mary, who bestowed much labor on us. Di basta-basta ni nga mga tao ni. They bestowed much labor. Can you imagine ani? Kisang babae, kisang nga babae, Mary, another woman din eh. I don't know if she's a mother, but basically she's a woman. If she's a woman or a mother, regardless. Pero ito makita din eh. She's a woman, or maybe she's a mother, and nagbestowed much labor ngadto sa mga apostles or sa mga ministers. Ito makita kang Apostle Paul or sa mga Kristohanon. Can you just imagine ining mga klase sa mga kababaihan nila? They have done a lot of things, a lot of sacrifices, a lot of works, a lot of labor para sa mga Kristohanon, para sa mga alagad sa Dios. Ito makita din na. So, dili na ito pwedeng i-belittle ang ilang contribution diya sa buloton o sa ministry sa Ginoo. Di pwede na ito ipakawalay bililhon kayo ingos Biblia o. This woman bestowed much labor. Siya on us. Can you just imagine? But also the record of their behavior. So these women, ato makita this mother or maybe mother, ato makita behave towards the ministry and the minister, ato makita, and to the fellow Christian, ato makita din na. Nindot kayo ang behavior ng ilang gipakita diha sa bulaton sa Ginoo. Nindot kayo ang ilahang pamatasan nga gipakita diha sa bulaton sa Ginoo. They will never become kining gitawag og a stumbling block diha sa ministry. Mabitaw na diri sa Bible, sa Bible. Importante kayo nga maging blessing ang usa ka tao, not a burden sa mga sa Biblia, especially sa mga kababaihan yung makita din na. Okay, Titus chapter 2, sugod tagbasa sa verse 1. But speak thou the things which become sound doctrine. So nagkisgot sa sound doctrine. Ano importante kayo? Importante kayo now, every now and then, we should tackle doctrine. Kita diri discuss ta more on doctrines. Nga naman, importante kayo ang doktrina. Because whether we like it or not, kining word, sound doctrine, dili na siya ginatun-an sa mga kasimbahanan karon. Wala na doktrina. They are not more sa kitawag og pagtudlo sa doctrine. Ang ilah karon is more on isa lang kabutang giving. Mora na sa mga simbahan karon. Pero kita kinahanglan ta magpadayon diya sa sound doctrine. In sa verse number 2, that the aged man be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Verse number 3, the aged women likewise, that they be in behavior. We are talking about behavior, the record of their behavior. And the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given too much wine, teachers of good things. So nindot kayo din nga klase sa mga behavior ang ginapakita o ang gintudlo nga maging holy. Dili siya accuser or false accusers according sa Biblia. Dili ka pang accuse ni bisan kinsa. Not given too much wine, teachers of good things. Wala nindot kay nga mga pamatasan or behavior sa tao. Verse number 4, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands,
to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Kung imo nang i-baliktaron, tanawin mo ang opposite niya na, magiging blasphemous ka at tubangan sa Ginoo. You are going to blaspheme God kung imo nang i-baliktad or kabaliktaran ang ginabuhat sa mga kababaihan, or especially sa mga mothers. At makita din na muna ang gitawag tudlo sa Biblia. Mga nga importante kayo, talking about their behavior, and also the record of their beauty. Beauty, we talk about beauty. I believe when we talk about beauty, we are not talking about outward appearance. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2 verse 9 to 10. It says, in like manner also that women adorn themselves in modest apparel, which shamefacedness and sobriety, not with braided hair or gold or pearls or costly array. So the beauty nga ato makita din is not outward appearance. Is not the beauty in the outside aspect. Kundi beauty in the inside aspect sa saka mother nga ato makita din na. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3 verse number 1 to 5. Okay, verse 1 to 5, it says, likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting of hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even to the ornament of meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner, in the old time, the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Ato makita din ha. So it is not about outward appearance, but it is the inward part sa usa ka gitawag og babae or sa ka mother. Number 2 ato makita din Number 2, the rule of godly mother in the local church. So may rule ato makita din according sa tuang sa Biblia. First, ato hinumduman, they are not permitted to tend the pastoral position. So, ang mga kababaihan, wala sila gitugutan sa Dios para mag-atiman sa gitwag pastoral position. Ato gibasa kaya 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3 verse number 1 and 2. Isa. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, or in pastorate, at makita dia, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, and good behavior, given to hospitality, up to teach. At makita din ang pinakakamaturan din ang mga kababaihan or ang mga inahan or mga kababaihan, wala gitagaan sa Dios o katungdanan to tend sa gituwag og pastoral position. Wala sila gitagaan ni anak.
Wala man gisulti sa Biblia nga if you desire the office of a bishop or a pastor, he decided a good work. Yun siya, a bishop then must be blameless, a husband of one wife. Wala gisulti diha, a bishop must be blameless, a wife to one husband. No, hindi ana. Always siya gisulti diha, a husband of one wife. Dili siya baliktad. Or the husband of one the husband of one wife. Dili the wife of one husband. Dili siya baliktad. So in other word, wala kitagaan og gituwag og authority, wala gihatag og wala gitagag permiso nga ang usa ka babae mga tungdanan diya sa simbahan ug tawgon siyang pastora. Wala ingon ana sa Biblia. So kung naay mga simbahan nga nagtudlo nga ang ilang leader sa ilang simbahan pastora, that is a shame. Usa na siya kakaulawan. Wala na gisulti sa Biblia. Klaro kayo. This is a requirements, qualification of a bishop or a pastor. Ang pastor bana sa usa ka asawa. Isa ka asawa. Dili daghang asawa. Kung naay mga pastor daghang asawa karon, mga badlungan sa katilingban, mga piki na nga mga klase sa mga tao na. Because I believe doctrine is a lifestyle. If that is the doctrine nga imong imong nakatunan o imong gibarugan, o niya, ingon ana ang imong kinabuhi karon, daghang asawa mo sa pastor, dili na siya wala siya doktrina ang gibarugan sa kinabuhi. Because if you believe sa gitwag real doctrine, if you believe sa doctrine of the Bible, especially the doctrine of a bishop or a pastor, ang pastor isa lang kaasawa. Di daghang mga asawa-asawa sa gawas. Na yung pastor ron, ito na, kasuhan na naman, daghang mga mutlang klase sa mga tao. Paila-ila pa nga alagad sa Ginoo. That is a shame, no? Sa nakakaulawan. So they are not permitted to tend the pastoral position. So mala sa itong gitunan. And they are not permitted to talk inside the church gathering. Wala gani sila gitudlo tagag permiso nga mo sulti diha sa katubangan sa congregation. Ano to sa gituwag 1 Corinthians 14. 1 Corinthians chapter. Ang mo pasabot ini, wala sila gitagaag katungod nga mo tudlo diha sulod sa simbahan, so especially during sa congregation or sa worship time. Nato 1 Corinthians chapter 14. Chapter 14. 1 Corinthians 14 verse number 33 ta magsugod og basa. It says, "For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints." Verse 34, "Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also such the law." At makita din sa mga kababaihan. "And if they will learn anything, let them ask their husbands at home, for it is a shame for women to speak in the church." Sa mga kada, samot nagmagtudlo pa ka? Can you imagine na ay mga simbahan, tawag sa ilang labaw simbahan, pastora? Asa man nagikan doktrinahan man? That is purely doctrine from the pits of hell. That is the Bible doctrine. Klaro sa Biblia, you are not permitted to talk, to teach, to speak in church gathering. Ito may taliha. Magtudlo pa ka? Magwali pa ka? Saan ang klase mga simbahan man? Pwede sa women. Pero pag naay lalaki diya, men's department, di na pwede sa gitawag o tudlo as mga babae. Tawag pang pastora, iso na yung klase sa simbahan. As long as na ay mga kalalakihan diya, they are not permitted to speak. They are not permitted to teach, to talk inside the church.
these women, they are permitted to talk, especially when it comes to the business sa nga bulaton nga gihatag sa ilaha. I'm talking about here teaching the Bible, teaching Bible doctrine in the church. Muna ang bukto sa botin sa Biblia, dili wala kagi if you want to learn anything, let her ask her husband. Sumala sa atong gibasa verse 35, at home. For it is a shame for women to speak in the church. Can you imagine yan? Better siya tumita din ha, not only they are not permitted to tend pastoral position, they are not permitted to talk, to teach inside the church gathering, they are not permitted to take unlawfully their husband's authority. No, sumala sa unsay ato ang nakita nga lesson kang Adam and Eve. 1 Timothy 2:11, ato ning gibasa sumpayan ta tong ganina. 1 Timothy 2:11. Let the woman learn in subjection with all, learn in silence with all subjection. Verse 12, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the men, but to be in silence. To usurp authority, to take unlawfully the authority of the husband. Muna ibot pasabot din sa Biblia. Itudlo dida. Do not, you're not permitted yan sa Bible. Muna yung mga rules sa mga godly mother at makita sa church. And in fact, this godly women at makita, godly mother nga nasa history sa church, mga they followed the word of God. They are obedient, no? They are obedient to the doctrine nga gitudlo ngadto kanila. And then ikatulong atong tagapagtaga din. Number 3, the respect. The respect of godly mother in the local church. When this godly mother nagpakita sila sa ilang kanindot silang behavior, sa ilang pagsulod sa pulong sa Ginoo, they earn respect. Atong makita din ha. They were respected by men. Atong makita din ha. Yun sa sila pag-respect, let's give respect and honor to them as wives with value. Mga asawa, doon na sila dakong bililhon sila nga kasi sa asawa. Not only that, let's give respect and honor to them as weaker vessel. Mga huyang nga galamiton, although huyang sila nga mga galamiton. That is why dili kinahanglan dunay abuse. Yun naman, especially sa atuang nasa Pilipinas, daghan kayong balaod nga gihimo, gipanday ang atong kongreso with regards to women. Tanan nga balaod para sa mga kababaihan. Amo to pila lang kabuok. Muna na mga battered, kay tungod sa mga mga itong battered wife, mga battered women, children. Sa isa ka balawda nang gitawag nila pausi. Those are law nga tumakita. Those are daghang mga laws nga pwedeng ang mga kababaihan dangpa na siya nga naman. They are weak. Ato makita, they are tungod sa ilang pagka-weak, naa sila'y butang kadaganan. Once abusuhan sila, naa sila'y kadaganan nga balaod. That is why more on our laws, especially sa household or sa home, laws about sa gitawag og home, sa mga panimalay, more laws gihimo intended for women and children. Wala balaod nga gihimo para sa mga kalalakihan, wala. Puros na para sa kababaihan, ano naman. Yung sa ilahang gitawag og
kahimtang nag-describe sa Biblia weaker vessel. Ato tanawon sa kito balikat kung 1 Peter chapter 3. Verse number 7, ingon diha, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So as a weaker vessel, atong itagaan o respect ang mga kababaihan. Doon ay itawag og mga balaod nga bawsi tungod nining kahimtang sa mga kababaihan. Ang mga bana nga mga abusado, mamunog, mangulata, mo nay dangpanan nga mga balaod. Ano naman, weak ang mga kababaihan, whether we like it or not. Thirdly, ato makita na, let's give respect and honor to them as women with virtue. Nagituwag sa Biblia, virtuous woman. Basahon ng mga Proverbs, i-discuss din na what kind of woman, kung yung mga i-personalize, what kind of woman am I? So Proverbs 31, mo'y masulti. And kung imong tanawon, ang Proverbs, Proverbs 31, ay paborito sa mga versikulo sa mga kababaihan. Proverbs 31, then verse number 10. It says, who can find a virtuous woman? A woman with virtue. For her price is far above rubies. Kung pasahon mo diya, tanan yung panghimo diya, pagkanindot sa tanang panghimo niya diya. Pag-abot nimo sa verse 30, yun siya, favor is deceitful, and beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. So, kini dapat, ang usa ka babae, usa ka ginikanan, usa ka inahan, at makita nila, tigaan itong respect, sa kituwag, o sa virtue. Kung gusto ka og virtue, naadin ito na nakita sa Proverbs chapter 31. 10 to 31, nakita niyo mo diha ang virtue. O kitawag siya diri virtuous woman. So, there is a body of Christ, or sa kitawag og local church, wala din nato gi belittle ang contribution sa mga kababaihan. Naa sila'y dakong contribution, especially sa ministry, sa mga buluhaton nga gihatag sa Ginoo, sa buluhaton nga diin gi-entrust sa ginastong kinabuhi, especially mahimong gamit sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan wala sila gidumilian. They are not prohibited. Wala sila gidumilian. They are permitted in mga pili nga mga aspeto sa kinabuhi. Pero sharing the good news, sharing the gospel, sharing blood-stained gospel, the pure gospel, wala siya gidumili sa mga kababaihan. Tagay-tagaan kita kahigayunan na ma-share ang pure nga gospel, which is the shed blood of Christ, His death, burial, and His resurrection. Gitagaan kitang tanan niya na o katungdanan, taha sa Ginoo, para ato na siyang matudlo sa tanan, matudlo sa mga tao. Wala ta gidumilian niya na. Although na ay mga party gidumili ang Ginoo, pero pag-share sa mayong balita, wala gidumilian sa Dios ang mga kababaihan.